kapag pagod ka na. May mga araw sa buhay na pagising mo pa lang pakiramdam mo ay pagod ka na. Hindi dahil kulang ka sa tulog, hindi dahil marami kang ginawa kahapon, kundi dahil matagal ka nang may dinadalang bigat sa loob. May mga pagod na hindi nakikita ng ibang tao. May mga laban na tahimik lang nating dinadala. At may mga pagkakataon na kahit anong pilit natin magiging matatag, dumarating pa rin ang sandaling gusto lang nating huminto. Kung nakarating ka sa puntong iyon, gusto kong malaman mo na normal lang iyon. Hindi ka mahina dahil napapagod ka. Hindi ka kulang dahil minsan gusto mong magpahinga. At hindi ka nabigo dahil may mga araw na wala kang gana. Tao ka lamang at ang bawat tao ay may limitasyon. Sa mundong puno ng pagmamadali, minsan nakakalimutan nating bigyan ng pahinga ang ating sarili. Pakiramdam natin kailangan lagi tayong produktibo. Kailangan lagi tayong may nagagawa. Kailangan lagi tayong lumalaban. Pero ang katotohanan ay may mga panahon na ang kailangan natin ay huminto sandali, huminga at alalahanin kung bakit tayo nagsimula. Minsan kasi kapag sobrang pagod na ang tao, nagsisimula tayong magduda sa sarili natin. Iniisip natin na baka wala na tayong patutunguhan, na baka hindi para sa atin ang mga pangarap natin, na baka hindi tayo sapat, pero madalas hindi tayo nawawalan ng kakayahan. Napapagod lang tayo at may malaking pagkakaiba ang dalawang iyon. Kapag napagod ka, hindi ibig sabihin na tapos ka na. Hindi ibig sabihin na wala ka ng pag-asa. Hindi ibig sabihin na kailangan mo ng sumuko. Maaaring kailangan mo lamang ng pahinga. Maaaring kailangan mo lamang ng kaunting panahon para muling buuin ang lakas mo. Tingnan mo ang kalikasan. Ang araw ay hindi laging sumisikat. May gabi rin. Ang dagat ay hindi laging kalmado. May bagyo rin. Ang mga puno ay hindi laging namumulaklak. May mga panahon din na nalalagas ang mga dahon, pero hindi ibig sabihin na tapos na sila. Bahagi lamang iyon ng kanilang proseso. At ganoon din ang buhay natin. May mga panahon ng paglago, may mga panahon ng tagumpay, may mga panahon ng kasiyahan, pero mayroon ding mga panahon ng pagod. At walang masama doon. Kung may mga bagay na hindi mo matapos ngayon, ayos lang. Kung may mga pangarap na kailangan mo nang maghintay, ayos lang. Kung hindi mo kayang gawin ang lahat sa isang araw, ayos lang. Hindi ka robot at hindi mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangan patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng walang tigil na pagtatrabaho. Minsan, ang pinakamatapang na desisyon ay ang pag-amin na napapagod ka rin at ang pagpili na alagaan ang sarili mo. Maraming tao ang marunong magtiis pero hindi lahat marunong magpahinga at minsan mas mahirap ang magpahinga kaysa magpatuloy dahil kapag nagpahinga tayo, pakiramdam natin ay wala tayong ginawa. Pakiramdam natin ay nahuhuli tayo. Pakiramdam natin ay napag-iiwanan tayo pero tandaan mo ito, ang pahinga ay hindi pag-atras. Ang pahinga ay paghahanda. Ito ay panahon para muling mag-ipon ng lakas. Panahon para muling malinawan. Panahon para maalala kung ano ang tunay na mahalaga. Kung pagod ka ngayon, huwag mong awayin ang sarili mo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Huwag mong isipin na mahina ka. Sa halip maging mabait ka sa sarili mo. Kausapin mo ang sarili mo na parang kaibigan. Kung may kaibigan kang pagod na, sasabihin mo ba sa kanya na mahina siya? Malamang hindi. Malamang yayakapin mo siya. Malamang sasabihin mo sa kanya na magpahinga muna, na ayos lang mapagod, na hindi niya kailangan dalhin ang lahat mag-isa. At iyon din ang gusto kong sabihin sa iyo ngayon. Hindi mo kailangan dalhin ang lahat mag-isa. Hindi mo kailangang lutasin ang lahat ngayon. Hindi mo kailangan maging malakas sa lahat ng oras. May mga araw na sapat nang nakabangon ka. May mga araw na sapat nang nakaraos ka. May mga araw na sapat nang hindi ka sumuko. At kung iyon lang ang nagawa mo ngayon, ipagmalaki mo pa rin ang sarili mo. Dahil kahit hindi ito nakikita ng ibang tao, isa pa rin itong tagumpay. Darating ang araw na muling babalik ang sigla mo. Darating ang araw na mas magiging magaan ang pakiramdam mo. Darating ang araw na muli kang magkakaroon ng lakas
para habulin ang mga pangarap mo. Pero sa ngayon, kung pagod ka, pahinga ka muna. Huminga ka ng malalim, tumingin sa paligid, palagan mo ang mga simpleng bagay at ipaalala mo sa sarili mo na hindi mo kailangan dalhin ang buong mundo sa iyong mga balikat. Isa kang tao at katulad ng lahat ng tao, karapat-dapat ka ring magpahinga. Dahil ang tunay na lakas ay hindi lamang makikita sa kakayahang magpatuloy. Minsan, ang tunay na lakas ay ang pag-alam kung kailan ka dapat huminto, sandali, magpahinga at muling bumagon. At kapag handa ka na, magpatuloy ka. Isang araw sa bawat pagkakataon, isang hakbang sa bawat pagkakataon, at isang pahinga sa bawat pagkakataon. Dahil hindi pa tapos ang iyong kwento. At marami ka pang magagandang bagay na mararanasan sa mga susunod na araw.